tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. How are you today? Hello, everyone. Hello learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Irene Rose Elesico, sumasahing papawid mula sa bayan ng Kapas Tarlac na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naipagmamalaki at napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng laro, pagdiriwang at pagkain sa Tarlac. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa ating nakaraang aralin noong Lunes, ay ating napag-aralan ang iba't ibang awit, katutubong sayaw, at kwentong bayan sa ating lalawigang Tarlac. Tingnan nga natin kung inyo pang natatandaan ang mga nabanggit na sayaw mula sa ating nakaraang aralin. Anong sayaw ang ginagamitan ng castanets na gawa sa kawayan? Anong sayaw ang ginagamitan ng castanets na gawa sa kawayan? Kung ang inyong sagot ay lahota mong kadenya, kayo ay tama. Anong sayaw ang nagpapakita ng ligawan ng isang lalaki at dalagang Pilipina?
Anong sayaw ang nagpapakita ng ligawan ng isang lalaki at dalagang Pilipina? Kung ang inyong sagot ay sayaw sa sambalilo, mahusay! Ang Tarlac ay tinaguriang melting pot dahil ito ay mayaman sa iba't ibang kultura na pinagsanib ng mga iba't ibang pangkat etniko na namumuhay ng sama-sama sa iisang lalawigan, ang ating lalawigang Tarlac. Ang pagdiriwang ng Kanlahi Festival ay isang patunay na ang Tarlac ay kanlungan ng lahi. Ang pinaikling kan sa Kanlahi Festival ay kanlungan ang ibig sabihin. Mga bata, bago natin simulan ang ating aralin, alamin muna natin sa talasalitaan ang kahulugan ng mga salitang inyong mapapakinggan. Ang salitang festival ay ang panahon ng pagdiriwang. Halimbawa nito ay ang Panagbenga Festival o pista ng mga bulaklak sa Baguio. Ang salitang pandemic o pandemya ay ang paglaganap ng nakahahawang sakit tulad ng COVID-19. Ang salitang gadget ay isang uri ng kagamitan tulad ng isang makina na gawa ng teknolohiya. Halimbawa nito ay ang mga cellphone, tablet, at laptop. At ngayon ay tunghayan na natin ang kwento ng batang si Adi tungkol sa kanilang pamamasyal sa lalawigan ng Tarlac na pinamagatang Miss Ko Na. Kwento ni Binibining Jonah Y. Abon. Handa na ba kayong makinig mga bata? Makinig ng mabuti at unawain ang kwento. Mamay, ang tagal na nating hindi nakakapasyal, ne? Sabi ni Adi sa kanyang mamay Onang habang sila ay namamahinga sa balkonahe ng kanilang tahanan. Bilang pag-iingat anak, hindi pa kasi ganoon kaligtas ang mamasyal kung saan-saan nang basta lamang. Hindi ba nga at pinag-iingat tayo sa COVID-19? Sagot ni Mamay Onang. Gusto ko sanang puntahan sina lolo at lola sa Kamiling. Nakatikim na kasi ako papay ng chicharong kamiling na lagi nating binibili doon. Tila nangangarap na nakangiting wika ni Adi sa kanyang papay Ben na aliw na nakatingin sa kanya. Naalala niyo po ba mamay at papay kapag malapit na ang Pasko? Namamasyal tayo noon tapos nililibot natin ang mga Belen sa iba't ibang munisipyo sa buong Tarlac. Ang saya-saya ko po kapag namamasyal tayo. Ang nakangiting wika ng batang si Adi sa kanyang mga magulang. Belenismo Festival ba ang sinasabi mo anak? Tuwing Disyembre, ang bawat bayan sa Tarlac ay naghahanda ng malalaki at makukulay na Belen kung saan naipapakita nila at naipagmamalaki ang kanilang bayan. Madaming bumibisita at tunay ngang inaabangan ito ng mga tao. Kahit na mga taga-ibang lugar ay dinarayo tayo dito sa Tarlac. Proud na wika ni Mamay Onang. Aba mamay, huwag mo kalimutan ang mga puto bongbong, bibingka, tupig at balot. Parang nagutom ako bigla ah, sabi naman ni Papay Ben. Hayaan mo, ipagluluto kita ng kapukan,
na paborito mo? Wika naman ni Mamay Ona. Kung wala lamang pandemic, nakasali din sana ang school namin sa Tarlac Festival. Sabi ni teacher, gagamit pa daw kami ng talahib sa street dance. Dahil sa talahib daw, kinuha ang pangalan ng festival, Mamay at Papay. Tila nangangarap na wika ni Adi. Ba, ang galing naman ng anak namin Nakikinig sa sinasabi ng teacher niya. Di ba, Papay? Very good si Adi. Proud ng wika ni Mamay Ona. Tama, laging makinig kay teacher. Pagsang-ayon naman ni Papay Ben. Hay, miss ko na po mamasyal at pumunta sa ibang lugar dito sa Tarlac. Tapos, kakain tayo doon ng mga masasarap na pagkain, lalo na kapag pista. Ano po, Mamay at Papay? Naalala ko pa nga noong pinuntahan natin sina Lolo at Lola sa paniki. Nakipaglaro ako sa mga pinsan ko at ng iba't ibang laro ng lahi, tulad nung tumbang preso, palo sebo, patintero, shato, at luksong baka, pati na rin luksong tinik. Hindi po ako nag-gadgets ng ilang days noon, Mamay at Papay. Kasi ang saya laruin ng mga iyon. Tila nangangarap na sabi ni Adi. Kaya, lagi mong isama sa panalangin mo na maging maayos na at mawala ang COVID-19. Para magawa na nating pasyalan yung mga magagandang lugar dito sa Tarlac. Ang sabi naman ni Mamay Ona. Opo, Mamay, magalang na tugon ni Adi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mahilig ba kayong mamasyal tulad ni Adi? Alam kong madami din kayong mamimiss gawin ngayong panahon ng pandemya. Mula sa ating kwento ay ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng ating chat box o isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang namiss gawin ni Adi? Ano ang namiss gawin ni Adi? Kung ang inyong sagot ay ang namiss gawin ni Adi ay mamasyal, mahusay. Pangalawang katanungan, anong pagkain ang namiss bilhin ni Adi sa kamiling? Kung ang inyong sagot ay ang pagkain na misbilhin ni Adi ay chicharong kamiling, aba, mahusay. Pangatlong katanungan, anong mga pagdiriwang
ang nabanggit sa kwento? Anong mga pagdiriwang ang nabanggit sa kwento? Kung ang inyong sagot ay ang mga pagdiriwang na nabanggit sa kwento ay ang Belenismo Festival at Malatarlac Festival, aba, mahusay! Ika-4 na katanungan. Ano-anong mga laro ang nabanggit ni Adi na nilaro nilang magpipinsan? Ang mga larong nabanggit ni Adi na nilaro nilang magpipinsan ay ang tumbang preso, patintero, syato, luksong baka, at luksong tinik. Napakahusay! Ika-5 tanong. Ano ang nararamdaman ni Adi kapag sila ay namamasyal kasama ng kanyang mamay at papay? Ano ang nararamdaman ni Adi kapag sila ay namamasyal kasama ng kanyang mamay at papay? Kung ang inyong sagot ay si Adi ay masayang-masaya kapag sila ay namamasyal kasama ng kanyang mamay at papay, magaling! Tulad ng sa kwento, isa sa ipinagmamalaki ng Tarlac ay ang Malatarlac Festival nito. Mula sa Talahib o Malatarlac na dating pangalan ng lalawigan, ito ay sa kadahilan ng maraming talahib sa bayan ng Tarlac. Tuwing ipinagdiriwang ito ay nagkakaroon ng patimpalak kung saan nagpapakitang gilas sa street dance competition ang iba't ibang bayan ng Tarlac. Kadalasan ay dinarayo ito ng mga tao sa karatig probinsya. Isa rin sa dinarayo tuwing Disyembre ay ang mga naglalakihang Belen sa buong lalawigan. Ipinapangalas ng bawat munisipalidad ang angking galing sa paggawa ng mga makukulay na Belen at parol na sinasamahan pa ng produkto at ipinagmamalaking pagkain sa lugar na kanilang kinabibilangan. Ito ang Belenismo Festival na naging bahagi ng tradisyong TARLAKHENYO tuwing nalalapit ang Pasko. Tuwing may pagdiriwang, isa sa kinagigiliwan ng mga manonood, higit lalo ang mga batang gagaya ninyo ay ang mga palaro ng lahi. Noong ako ay tulad din ninyong bata, ay nanonood ako ng mga sumasali sa Palo Sebo. Pilit na inaakyat ang madulas na kawayan para makuha ang premyong nasa tuktok. Hindi din nawawala ang agawang buko at patintero. Ang mga laro ng lahing ito ay kasama na din ang tumbang preso, luksong baka at luksong tinik, syato at agawang lubid na nagpapakulay sa tradisyong Pilipino. Ilan lamang ang mga ito sa iba't ibang pagdiriwang, pagkain at laro sa mga bayan na sumasalamin sa mga pangkat etniko nito na namumuhay ng sama-sama at mga kabuhayan na mayroon tayo dito sa lalawigan ng Tarlac. Sa mga kultura at tradisyong ito ay mapapaunlad at maipagmamalaki ng bawat Tarlakhenyo kung gaano kaganda ang lalawigan na ating kinabibilangan. Isa rin itong paraan upang mahikayat ng mga turista na mula sa ibang lugar.
Maipapakilala ang bayan o lalawigan natin na maaaring makapagpaunlad ng turismo. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ating ipagmalaki at igalang ang iba't ibang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa. Dahil sa ating makulay na kultura, nakikilala ang Pilipinas sa buong daigdig. Kasama sa mga kultura ay ang iba't ibang pagdiriwang, pagkain, at laro ng lahat ng ating lahi na matatagpuan dito sa Tarlac. Tandaan natin na ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa ating kultura ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Isang talakay na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto. Sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod na pahayag kung ang mga ito ay nagpapakita na ipinagmamalaki at pinahahalagahan ang mga kulturang Tarlakenyo. Unang pahayag. Masayang pinasalubungan ni Maria ng chicharong kamiling ang kanyang titaan noong sila ay dumalaw sa kanilang tahanan. Masayang pinasalubungan ni Maria ng chicharong kamiling ang kanyang titaan noong sila ay dumalaw sa kanilang tahanan. Kung ikaw ay sumagot ng tama, mahusay kids! Ikalawang pahayag. Lumikha ng isang collage ng mga pagkain, makikita sa Tarlac ang batang si Len at kanya itong ipinost sa kanyang Facebook page. Lumikha ng isang collage ng mga pagkaing makikita sa Tarlac ang batang si Len at kanya itong ipinost sa kanyang Facebook page. Kung ikaw ay sumagot ng tama, magaling kids! Ikatlong pahayag. Masayang binalikan ni Jen ang mga larawan nilang magkakaibigan noong pinasyalan nila ang mga Belenismo sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Tarlac. Masayang binalikan ni Jen ang mga larawan nilang magkakaibigan noong pinasyalan nila ang mga Belenismo sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Tarlac. Kung ikaw ay sumagot ng tama, mahusay anak! Ikaapat na pahayag. Masayang tumulong si Benak sa pagluluto ng tubig na ginagawa ng kanyang ina upang ipamahagi sa mga naatasang maglinis sa kanilang barangay. Masayang tumulong si Benak sa pagluluto ng tubig na ginawa ng kanyang ina upang ipamahagi sa mga naatasang maglinis sa kanilang barangay. Kung ikaw ay sumagot ng tama, napakagaling! Ikalimang pahayag. Gumawa ng scrapbook ng mga laro ng lahi si Mark na kanilang sinasalihan tuwing magdiriwang ng kapistahan sa kanilang barangay. Gumawa ng scrapbook ng mga laro ng lahi si Mark na kanilang sinasalihan tuwing magdiriwang ng kapistahan sa kanilang bayan.
Kung ikaw ay sumagot ng tama, good job! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ngayon mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Tandaan kids, batang munti, sa maliit na gawi, makibahagi at lahat ng ito ay maaabot mo. Kaya mo. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Irene Rose Landicho Esico na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Salamat sa inyong masigasig na pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone. Happy learning to all my grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. Broadcasting live from the municipality of Pura, Tarlac. I am glad that you are here with me again to join me in another exciting learning adventure as we explore and discover the amazing world of Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distraction so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebook, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast.
And today, grade 4, let us again have fun and exciting activities that will help us further explore about sounds and how it travels in different materials. On our previous episode last Monday, you learned about how sound is produced and how it travels in solid, liquid, and gas. And by now, I'm sure we all understand that sound is a type of energy made by vibrations. Sound could be produced and has the ability to travel through solid, liquid, and gas. And before we start, let's recall the topics we discussed by answering our first activity. For this activity, identify if the following statements tell a correct information or not. Write the word fact if it is a true statement and bluff if it is not. Do this in your science notebook. I repeat, for this activity, identify if the following statements tell a correct information or not. Write the word fact if it is a true statement and bluff if it is not. Do this in your science notebook. And for those who are watching us live on Facebook, you can share your answers in the comments section. You will be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? All right, let's begin. For number 1, sound is produced through radiation. Again, sound is produced through radiation. Is the statement a fact or a bluff? What is your answer? The correct answer is bluff. Sound is produced not through radiation, but through vibrations. When any material vibrates, it causes movement in the particles, which are called sound waves. Let us have number 2. Sound waves travel at a different speed through different media. Sound waves travel at a different speed through different media. Fact or bluff? The correct answer is fact. The speed of sound is not always the same. Sound travels at different speed depending on what it is traveling through. Of the 3 mediums, gas, liquid, and solid, sound waves travel the slowest through gases, faster through liquids, and fastest through solids. And next we have number 3. Sound can travel in a vacuum. Sound can travel in a vacuum. Is the statement a fact or a bluff? If your answer is bluff, then you are correct. Sound requires a medium to travel through. In a vacuum like the outer space, sound cannot travel and you cannot hear anything there. And for number 4, sound waves travel very fast through solid. I repeat, sound waves travel very fast through solid. Is the statement a fact or a bluff? If your answer is fact, then you are correct. Sound waves travel fastest through solids. The particles in solid are closer together than in gas or in liquid. This means vibrations are more easily passed from particles to particles, and so sound travels faster. And last we have number 5. Sound waves travel the slowest through gases. Again, sound waves travel the slowest through gases. Fact or bluff? What is your answer, kids? If you answered fact, then you are correct. Sound waves travel slowest through gases because the molecules or the particles of gas are farthest apart, making the transfer of vibration very slow. Did you get them all correctly? If you did, then you did a great job. If not, I am sure that you will do better as we continue with our lesson today. At this moment, I think you are now ready to further explore how sounds travel in different mediums like solid, liquid, and gas.
To observe how sounds travel at different media, let us perform this activity found on page 12 of your module. The title of our activity is How Sound Travels in Different Materials. Dear parents or learning facilitators, guide your children in doing this activity. Remind them of the precautionary measures and tell them to be careful in handling the materials while performing the activity. Here's what we are going to do. Perform the activity and answer the guide questions. Write your answers in your science notebook. In this activity, we need the following: a meter stick, a pencil, a basin, 2 stones, and a partner. It can be your brother or your sisters. Now, let us follow the procedures of the activity one by one. Are you ready? Let's begin. Step number 1, get a meter stick and a pencil. Step number 2, hold the meter stick close to your ear. And step number 3, have a partner scratch the other end of the meter stick with a pencil. And then, listen to the sound you hear. Now kids, let us watch the video on a different angle. Kids, what did you hear? You're right, a scratching sound was heard. Now let's continue. For step number 5, hold the meter stick away from your ear. And then let's just repeat the activity. Step number 6, have a partner scratch the other end of the meter stick with a pencil. And then next step, listen to the sound you hear. Kids, let us again watch the video on a different angle. Now, this time, did you hear a softer or a louder sound? You're right, a softer sound was heard. Now, where does sound travel faster? In solid or in air? And why do you think so? The correct answer is solid. Sound travels most quickly through solids because the particles of a solid are closer together and therefore can transmit the vibration faster. On the other hand, sound travels slowest through gases because the particles of the gas are farthest apart. Let's continue our activity. Step number 8, get a basin of water. And step number 9, get 2 pieces of stones. Next step, heat them together underwater inside the basin. And last step, heat them together out of the water. Now kids, did you hear sounds when you hit the 2 stones together outside the basin and underwater? Why? The answer is yes. The reason is because sound travels in water and air. Now, which sound was louder, in air or water? And why do you think so? Based on your observations, what is your answer? If you answered water, then you are correct. Sound travels faster in liquids than in gases because molecules are more tightly packed. In water, the particles are much closer together and they can quickly transmit vibration energy from one particle to the next.
This means that the sound waves travel over 4 times faster than it would in air. In a gas like air, the particles are generally far apart, so they travel further before they bump into one another. The speed at which sound travels from one place to another depends upon the medium and how closely packed the particles are in the material. A medium is a substance that allows sound waves to travel through it. In a vacuum like the outer space, sound cannot travel, so you cannot hear anything there. Sound does not travel at all in space. The vacuum of outer space has essentially zero air, and because sound is just a vibrating air, space has no air to vibrate, and therefore there is no sound. As can be shown in the diagram below, sound waves travel the slowest through gases, faster through liquids, and fastest through solids. Sound travels most quickly through solids because the particles of a solid are closer together and therefore can transmit the vibrations faster. In liquid, the particles are farther apart, which makes the transfer of vibration slower than liquid. And sound travels slowest through gases because the molecules of gas are farthest apart, making the transfer of vibration very slow. Now, did you know that sounds also travel slower than light? The most common example of showing that light travels faster than sound is lightning. Whenever lightning strikes, you see the lightning first and then hear the thunder after some time. To have a deeper understanding of how sounds travel in different media, I have here an activity showing a representation of the 3 states of matter and how sound travel through them. This can be found on page 15 of your module. Let me read the directions. Using the representation, describe how sounds travel through solid, liquid, and gas by filling the blanks with the correct answer. I repeat, using the representation, describe how sounds travel through solid, liquid, and gas by filling the blanks with the correct answer. Write your answers in your science notebook. You can also share your answers in the comment section if you are watching us live on Facebook. Are you ready, kids? Let's begin. This representation shows that sounds need a medium to travel through. Now, let us describe how sound travels in each medium. For number 1, sound travels fastest in blank. I repeat, sound travels fastest in blank. What is your answer? The correct answer is solid. Let us have number 2. Sound travels faster in blank. Sound travels faster in blank. What do you think is the correct answer? If your answer is liquid, then you are correct. Let us have the last one. Sound travels slowest in blank. Sound travels slowest in blank. What is your answer? The correct answer is gas. Well done, kids. At this moment, let us see if you really understand what we have discussed for today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer this activity. For this activity, you are going to complete the sentences using the words from the box. Write your answers in your science notebook. Again, for those who are watching us on Facebook, you can share your answers in the comment section. I repeat, for this activity, you are going to complete the sentences using the words from the box. Write your answers in your science notebook. Your choices are closer, speeds, liquid, gas, medium, and solid. I repeat,
Your choices are closer, speeds, liquid, gas, medium, and solid. You will be given 10 seconds to answer. Are you ready, kids? Sound can travel at different blank. Depending on the blank it is traveling through. Sound travels faster in a blank than it does in a blank or in a blank. This is because the particles in a solid are blank together than they are in gas. Your time to answer starts now. Time's up, kids. Let us reveal the answers. Sound can travel at different speeds depending on the medium it is traveling through. Sound travels faster in a solid than it does in a liquid or in a gas. This is because the particles in a solid are closer together than they are in gas. Again, sound can travel at different speeds depending on the medium it is traveling through. Sound travels faster in a solid than it does in a liquid or in a gas. This is because the particles in a solid are closer together than they are in gas. Well done, kids! Let me congratulate you for accomplishing the activity. Remember, kids, that just like light, sound is also very important in our life. People can communicate because of it, and animals and the things around us produce sound that make our surroundings more lively and interesting. At this moment, I think you are now ready for our assessment. Let us see if you really understand what we have discussed today. For your assessment, you are going to read the questions and select the letter of the correct answer. Write your answers in your science notebook. Again, for your assessment, you are going to read the questions and select the letter of the correct answer. Write your answers in your science notebook. You can also share your answers in the comments section if you are watching us live on Facebook. You will be given 3 seconds to answer. Are you ready? Alright, let's begin. For number 1, when sound travels in solids, vibration is blank. Again, when sound travels in solid, vibration is blank. A, fast, B, irregular, C, moderate, or D, slow. What is your answer? The correct answer is A, fast. Sound travels most quickly through solids because the molecules of a solid are closer together and therefore can transmit the vibrations faster. Let's proceed to number 2. How does sound travel through air? Again, how does sound travel through air? Is it A, very fast, B, very slowly, C, in jumping motion, or D, fast in random manner? What do you think is the answer? Yes, the answer is letter B, very slowly. In gas such as air, sound waves travel most slowly. The particles of gas are not attracted to each other as strongly as the particles in solid or liquid. These sound waves travel very slowly. Moving on to number 3. What affects the speed of the sound as it travels? A, person receiving it, B, loudness of the sound, C, the origin of the sound, or D, the nature of the material. I repeat, what affects the speed of the sound as it travels? Is it A, person receiving it, B, loudness of the sound, or C, the origin of the sound, or D, the nature of the material?
What is the correct answer? If your answer is D, the nature of the material, then you are correct. The nature of a material, whether it is a solid, liquid, or gas, affects the speed of a sound. The more particles that vibrate in a material, the faster is the transfer of energy from particles to particles, which is described as the speed of sound. Moving on to number 4. Which of the following statements about sound is correct? A. Sound cannot travel through solids. B. Sound travels faster in air than in liquid. C. Sound travels faster in solid than in air. Or D. Sound is not affected by the medium through which it travels. I repeat, which of the following statements about sound is correct? A. Sound cannot travel through solids. B. Sound travels faster in air than in liquid. C. Sound travels faster in solids than in air. Or D. Sound is not affected by the medium through which it travels. What do you think is the right answer? Yes, the correct answer is letter C. Sound travels faster in solids than in air. Sound travels most quickly through solids because the molecules of a solid are closer together. And sound travels slowest through gases because the molecules of a gas are farthest apart. You're all doing great. Let's have the last one. You are standing 5 meters away from your teacher. Why did you immediately respond when she called your name? A. Sound travels in air. B. Sound travels in solids. C. Sound travels in liquids. Or D. Sound travels in a vacuum. Again, you are standing 5 meters away from your teacher. Why did you immediately respond when she called your name? A. Sound travels in air. B. Sound travels in solids. C. Sound travels in liquids. Or letter D. Sound travels in a vacuum. What is your answer? If you answered letter A, sound travels in air, then you are correct. Sound could be produced and has the ability to travel through gases like the air. Good job, kids! Let me congratulate you for accomplishing the assessment. I hope you learned a lot about sounds, about how it is produced, and how it travels through different medium like solid, liquid, and gas. With that, we are done in today's lesson. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, kids! And for those who are sending their answers, questions, and messages using the comments section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. Goodbye! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Learning math is so much fun. A wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricarte Maglalang from Paniki North Central Elementary School, Municipality of Paniki, your teacher broadcaster in mathematics grade 4, saying, good morning learners, good morning parents. We are now on the 5th week of the 3rd quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use. Your compendium, paper, and pen. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn finding the missing number in an equation involving properties of operation. But before that, let's have a review of what you have learned last Monday. Here is the direction. Find the missing term in the given number sequence. The numbers are 1, 6, 11, 16, and blank. What is the missing term? The missing term is 21. Number 2. The numbers are 7, 8, 10, 13, and blank. What is the missing term? The missing term is 17. For number 3, the numbers are 36, 30, 24, 18, and blank. What is the missing term? The missing term is 12. For number 4, the numbers are 4, 8, 16, 32, and blank. What is the missing term? The answer is 64. For the last item, the numbers in the series are 3, 3, 6, 9, 15, and blank. What is the missing term? The missing term is 24. How many did you get? I assume that most of you got 5 or 4. Am I correct? Very good. If number sequence is a list of numbers arranged in a row, what is an equation? An equation is a mathematical sentence with an equal sign, which shows that two expressions on either sides are equal. An example of equation is 6 plus 9 equals 9 plus 6. 6 plus 9 equals 15, and 9 plus 6 is also equal to 15. Another example of equation is 5 plus 3 plus 8 is equal to 5 plus 3 plus 8. We add first the numbers inside the parentheses, which is 3 plus 8 equals 11, plus 5 is equal to 16.
while on the right side, we add first 5 plus 3, which is equal to 8, plus 8 equals 16. Therefore, 16 equals 16. The third example of equation is 7 times 4 is equal to 4 times 7. 28 equals 28. To better understand numerical equation, we must first have a deeper understanding on the properties of addition and multiplication. These properties are the commutative property, associative property, distributive property of multiplication over addition, identity property, and zero property. On our succeeding examples, we will learn how these properties are used in different equations. The first property of addition is commutative property of addition. What is commutative property of addition? The commutative property of addition is changing the order of the addends does not change the sum. To better understand this property, consider our first example. We have 9 plus 3 is equal to 3 plus 9. The sum of 9 plus 3 is equal to 12, while the sum of 3 plus 9 equals 12. If you will observe, even we interchange the addends 9 and 3 or 3 and 9, their sum is still the same. For our next example, we have 5 plus 10 is equal to 10 plus 5. The order of the addends interchange, yet we still get the same answer, which is 15. Next, we will try to find a missing term or terms in an equation using the commutative property. For our example, we have 8 plus blank is equal to 12 plus blank. We are going to find the missing terms. What do you think are the numbers that will satisfy the equation? The missing terms are 12 and 8. Why 12 and 8? Because 8 plus 12 is equal to 20 is the same as 12 plus 8. For our next example, we will find the missing terms for blank plus 5 is equal to blank plus 7. Using the commutative property, what are the missing terms? Very good. The missing terms are 7 and 5 respectively. Why? Because 7 plus 5 has the same total as 5 plus 7, which is equal to 12. Let us now take a look at the commutative property of multiplication. What is the commutative property of multiplication? Just like the commutative property of addition, in the commutative property of multiplication, changing the order of the factors does not change the product. As an example, let us look in the equation 3 times 4 is equal to 4 times 3. The product of 3 times 4 is equal to 12, while the product of 4 times 3 equals 12 also. The factors 3 and 4 interchange their order, but still, it does not affect the product. For our next example, we have 5 times 2 times 3 is equal to 3 times 5 times 2. The order of the factors 5, 2, and 3 change to 3, 5, and 2 on the other side. Yet,
they still have the same product, which is 30. Now, we will find the missing terms in an equation using the commutative property of multiplication. What do you think are the missing terms in the equation blank times 9 equals blank times 3? If your answer is 3 and 9 respectively, then you are correct. Why? Because 3 times 9 and 9 times 3 are both equal to 27. Next, find the missing terms in 2 times blank times 4 is equal to 3 times blank times 2. What is your answer? If your answers are 3 and 4 respectively, then you are correct because the product of 2 times 3 times 4 is the same as 3 times 4 times 2. They are both equal to 24. Remember that subtraction is not commutative because 10 minus 4 is not equal to 4 minus 10. 10 minus 4 equals 6, while 4 minus 10 equals negative 6. Therefore, 6 is not equal to negative 6. The same as true in division. Division is not commutative also. We have 10 divided by 2 is equal to 5, while 2 divided by 10 is equal to 0.2 or 2 tenths. 5 is not equal to 2 tenths or 0.2. That is why division is not commutative. We will now proceed to the second property of addition, which is the associative property. What is the associative property of addition? Associative property of addition states that changing the grouping of the addends does not change the sum. Example, we have 5 plus quantity 1 plus 3 is equal to quantity 5 plus 1 plus 3. In associative property, the numbers are grouped in parentheses and they are the one that will be added first. So in example 1, we will add the numbers inside the parentheses, which is 1 plus 3. Then add 5 equals 9. While on the other side, we will add 5 plus 1, then followed by 3, which is equal to 9 also. Next example, we have quantity 2 plus 7 plus 4 is equal to 2 plus quantity 7 plus 4. We add first 2 plus 7 equals 9. Then add 4 equals 13. While on the right side, we add 7 plus 4 equals 11. Then add 2, the sum is 13. Next, we will find the missing terms in the equation 5 plus quantity 3 plus 7 is equal to quantity blank plus 3 plus blank. What are the missing terms? The missing terms are 5 and 7 respectively. Why? Because the left side of the equation, 5 plus quantity 3 plus 7 is equal to 5 plus 10 equals 15. If the missing terms are 5 and 7 respectively, then the right side is equal to 8 plus 7 equals 15. Both sides of the equation is equal to 15.
The second property of multiplication is associative property of multiplication, which states that changing the grouping of the factors does not change the product. Let us have example. Quantity 2 times 5 times 4 is equal to 2 times quantity 5 times 4. In associative property, the numbers are grouped in parentheses and they are the one that will be multiplied first. So in this example, we will multiply the numbers inside the parentheses, which is 2 times 5 equals 10. Then times 4, the product is 40. While on the other side, we will multiply 5 times 4 equals 20. Then times 2, the product is also 40. Next, we have 8 times quantity 2 times 3 is equal to quantity 8 times 2 times 3. We get first the product of 2 times 3 equals 6. Then multiply to 8 equals 48. While on the other side, we will multiply 8 times 2 equals 16. Then times 3, the product is also 48. Using the associative property of multiplication, we are going to find the missing terms of 10 times quantity blank times 5 is equal to quantity blank times 2 times 5. What do you think are the missing terms? The missing terms are 2 and 10 respectively. Why? Because 2 times 5 equals 10. Times 10 equals 100. While on the right side of the equation is 10 times 2 equals 20. Times 5 is 100. The products are the same. The third property of addition is identity property. Adding 0 to any number does not change the value of the number. Or when 0 is added to any number, the sum is also the number. In addition, 0 is the identity element. As an example, we have 8 plus 0 is equal to 8. It does not change the value of 8. The same is true as 0 plus 16, which is equal to 16. Notice that the sum is the number 16 itself. Using the identity property of addition, we are going to find the missing term in 0 plus blank is equal to 9. The missing term is 9 because when you add 0 to a number, the sum is also the number. Next, find the missing term in the equation 17 plus blank is equal to 17. The missing term is 0. Why? Since the sum is the same as one of the addends, the only probable term is 0. Since any number that we add to 0 is the number itself. The third property of multiplication is identity property. What is identity property of multiplication? Multiplying 1 and any number does not change the value of the number. Any number multiplied by 1 equals the number itself. In multiplication, 1 is the identity element. As an example, we have 1 times 10 equals 10.
The product is the number 10 itself. Also, we have 25 times 1 equals 25. The product is the number 25 itself. Next, we are going to find the missing term in the equation. Blank times 1 equals 14. What do you think is the missing term? Yes, the missing term is 14. Why? Because a number does not change its value when it is multiplied by 1. The fourth property of multiplication is zero property. This property states that the product of 0 and any number is 0. This means that any number multiplied to 0 is equal to 0. As an example, we have 28 times 0 is equal to 0. Another, we have 11 times 12 times 0 is equal to 0. Using this property, find the missing term in the equation. 32 times blank is equal to 0. The answer is 0. Why? Because any number multiplied by 0 equals 0. The last property is distributive property of multiplication over addition. What does it mean? It means that multiplying a sum by a number is the same as multiplying each addend by that number and then adding the two products. Example, we have 2 times quantity 3 plus 5 is equal to quantity 2 times 3 plus quantity 2 times 5. Let's add first the numbers in the parentheses, which is 3 plus 5. The sum is 8. Then multiplied by 2, the product is 16. Whereas on the right side, the numbers are grouped into 2. We multiply 2 times 3 equals 6. And 2 times 5, which is 10. Add the two products, we have 16. For our next example, we have quantity 4 times 5 plus quantity 4 times 6 is equal to 4 times quantity 5 plus 6. We get the products of the two parentheses, and these are 4 times 5 equals 20 and 4 times 6 equals 24. Add the two products, we have 44. On the other side, we first add 5 plus 6, which is 11. Then multiplied by 4, the product is 44. Therefore, breaking apart a factor does not affect the product, or renaming either factors as two addends does not change the product. Let us now find the missing terms in the equation. Blank times 8 plus quantity 3 times blank is equal to 3 times quantity 8 plus 5. What do you think are the missing terms? The missing terms are 3 and 5 respectively. How about in the second example? 6 times quantity blank plus 4 is equal to quantity 6 times 7 plus quantity 6 times blank. What are the missing terms? Yes, very good. The missing terms are 7 and 4 respectively. Let's wrap up of what you have learned today. What are the different kinds of properties in addition and multiplication? In addition, we have commutative property, associative property, and identity property. While in multiplication, we have commutative property, associative property, identity property,
zero property, and distributive property of multiplication over addition. Let's do the following activity. Here is the direction. Fill in the missing numbers and then give the property used in each equation. Number 1, quantity 10 times 9 times blank is equal to 10 times quantity blank times 5. Go. Very good. The missing terms are 5 and 9 respectively. How about the property use? The property use is associative property of multiplication. Number 2, blank plus 15 is equal to blank plus 25. The missing numbers are 25 and 15 respectively. And the property use is commutative property of addition. For number 3, 51 times blank is equal to 0. The missing number is 0. And the property use is zero property of multiplication. Number 4, 0 plus blank is equal to 18. The missing number is 18. And the property use is identity property of addition. For number 5, 6 times 13 plus 5 is equal to blank times 13 plus 6 times blank. The missing numbers are 6 and 5 respectively. And the property used is distributive property of multiplication over addition. For number 6, 22 times blank is equal to 22. The missing number is 1. And the property used is the identity property of multiplication. And for the last number, blank plus 11 plus 6 is equal to 7 plus blank plus 6. The missing numbers are 7 and 11 respectively. And the property used is associative property of addition. That's all for today. I hope you have learned much. Thank you for listening. I am Ricardo B. Maglalang from Paniki North Central Elementary School, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Laging tatandaan, basta batang TarlakHenyo, mat talino. Keep safe everyone. Until next time. Bye. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Sir Alex Mateo Marigmen, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-4 na baitang. Sumasay papawid dito sa bayan ng Pura. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lamang na ihanda na ang inyong mga learners module at activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kamusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang inyong mga isipan upang mas lalong maunawan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay base sa Most Essential Learning Competencies na nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa napakinggang at nabasang teksto. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay muli nating subukan ang inyong natutunan nung nakaraang pagsisimpapawid. Handa na ba kayo? Narito ang panuto. Isulat ang wastong pang-angkop na nakalaan sapat lang sa bawat bilang. Isulat ang nang o ng o g at na o na. Unang bilang. Araw ng linggo, kaya't walang patlang pasok sa paaralan. Pangalawang bilang, si Leia ay matagumpay patlang mang-aawit. Pangatlong bilang, nais kong maging isang manunulat sa aming pahayagang patlang. Pangpaaralan upang mas lalong mahasa ang aking galing sa pagsulat. Pang-4 na bilang, ang akin patlang galing ng mga Pilipino ay dapat na ipagmalaki sa buong mundo. Pang-5 bilang, ang ating magiting patlang kasaysayan ay dapat na malaman hindi lamang ngayon kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Naritong mga sagot, tara't magwasto tayo. Sa unang bilang, araw ng linggo, kaya't walang pasok sa paaralan. Ang sagot ay NG. Sa pangalawa, si Leia ay matagumpay na mang-aawit. Na ang sagot. Sa pangatlo, nais kong maging isang manunulat sa aming pahayagang. Ang sagot ay G. Pampaaralan upang mas lalong mahasa ang aking galing sa pagsulat. Pang-4, ang angking galing ng mga Pilipino ay dapat na ipagmalaki sa buong mundo. Pang-5 bilang, ang ating magiting na kasaysayan ay dapat na malaman hindi lamang ngayon kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Ayan, malinaw na naaalala mo pa rin ang mga katagang ikinakabit o inilalagay sa pamamagitan ng dalawang salita kung saan ang isa'y naglalarawan at ang isa na may inilalarawan. Ang nung tawag natin ulit dito, ito ay ang pang-angkop. Magaling mga bata, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Bago tayo magpatuloy, maaari nyo palang ipadala ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-text sa aking numerong 0925-826-1410 o kaya naman magkomento sa ating Facebook live stream. Mahalaga bang magbasa at makinig? Sa mga manonood, pa-comment naman ng oo.
kung mahilig kang magbasa sa ating chat box. At sa mga nakikinig sa radyo, pakibulong naman ang salitang oo kung mahilig magbasa. Kung oo ang sagot mo, tunay ngang nakatutulong, nakadadagdag ng kaalaman at nakalilibang ang pagbabasa at pakikinig, lalong-lalo na kung iyong isa sa isip at isa sa puso ang mga mensaheng nais ipabatid ng may akda sa iyo. Sa mga tekstong iyong nababasa o napakinggan, napansin mo ba na minsan ay walang pamagat ito? Makakaya mo rin bang ibigay ang maaaring pamagat ng tekstong iyong binasa o napakinggan? Paano mo may bibigay o makukuha ang angkop na pamagat ng tekstong iyong binasa o napakinggan? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw. Ngayon ay may babasahin akong teksto, makinig ng mabuti. Maraming Pilipino ang nakilala sa buong mundo dahil sa angking galing sa larangan ng sports, pag-awit, pagsayaw at marami pang iba. Hinahangaan ng mga dayuhan ang sipag, determinasyon at dedikasyon natin kaya nais nilang makarating sa Pilipinas upang matunghayan ang husay at galing ng mga Pilipino. Tunay nga ang mga Pilipino ay likas na magaling sa iba't ibang larangan. Ni Megan Alexis A. Almasco. Nagustuhan niyo ba ang teksto? Tara at sagutan natin ang mga katanungan. Sa mga manonood ng live stream ay maaari kayong mag-chat ng inyong sagot sa ating chat box. Sa mga nakikinig naman ng radyo ay isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ano-anong larangan naging kilala ang karamihan sa mga Pilipino sa buong mundo? Ang sagot ay larangan ng sports, pag-awit, pagsayaw at marami pang iba. Pangalawang katanungan. Ano-ano ang mga kahangahangang katangiang taglay ng maraming Pilipino? Ang sagot ay sipag, determinasyon at dedikasyon. Pangatlong bilang. Bakit maraming dayuhan ang nagnanais makarating sa Pilipinas? Ang sagot ay upang matunghayan ang husay at galing ng mga Pilipino. Pang-apat na bilang. Bilang isang mag-aaral, ano-ano ang mga katangiang dapat mong taglayin upang ikaw ay hangaan ng iba? Ang sabi ni Yusol ay, dapat po ay magtiwala sa sarili at pananalig sa ating puong lumikha. Tama ka, Yusol. Panglimang bilang. Ano ang paksang diwa ng talata? Ang sagot ay, ayon naman ito kay Frank, ang mga Pilipino ay likas na magaling sa iba't ibang larangan. Mahusay, Frank. Pang-anim na bilang. Ano ang maaari mong ibigay na pamagat sa talatang binasa at napakinggan? Lahing Pilipino, magaling. Mga Pilipino, magaling. Basta Pilipino, kampyon. Ito rin ba ang isinulat mong sagot? Mahusay. Ang galing-galing niyo, kids. Mahusay sa lahat ng mga sumubok sumagot. Naway tama ang mga sagot ninyo. Sa mga hindi naman nagpursige, bawi kayo sa mga susunod na pagsasanay. Sa mga hindi ko naman nabasang sagot, okay lang yan mga bata. Marami pa kayong pagkakataong sumagot maya-maya. Kaya tumutok lang sa ating talakayan. Laging tandaan, sa pagbibigay ng pamagat sa isang talata, alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagbuo ng isang angkop na pamagat sa napakinggan o nabasang teksto. Ang paksang diwa ang pinakabuod ng ideya o impormasyon o pahayag sa kabuang nilalaman ng isang talata o ng mga pangyayari sa isang kwento. Sa pagsulat ng pamagat ng isang talata o kwento, ginagamit ang malaking titik sa mahahalagang salita. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din sa isang malaking titik.
Ang kasanayan naman sa pagsulat ng talata ay mahalagang matutuhan ng isang mag-aaral na katulad mo upang maibahagi ang saloobin at ideya tungkol sa mga bagay at pangyayari na pinag-uusapan. Narito naman ang mga dapat isalang-alang sa wastong pagsulat ng talata. Una, isulat ang pamagat sa gitna sa gawing itaas ng sulatang papel. Pangalawa, gamitin ang malaking titik sa simula sa bawat pangungusap. Pangatlo, gamitin ang wastong bantas sa hulihan ng bawat pangungusap. Pang-apat, maglaan ng puwang o indensyon para sa unang pangungusap ng talata. Panglima, magkaroon ng margin sa magkabilang panig ng papel. Ayos? Pakatandaan ninyo ang 5 dapat isaalang-alang sa wastong pagsulat ng talata upang maging maayos ang paggawa nyo ng talata. Natitiyak ko na naintindihan ninyo ang ating aralin. Para malaman ko kung kayo ba ay nakikinig at nanonood ng mabuti, ay may inihanda akong pagsasanay. Ilabas na ang inyong mga panulat at sagutang papel. Gayon na rin sa mga nakikinig ngayon sa ating radyo. Handa na ba kayo? Panuto. Pakinggan at unawaing mabuti ang bawat talata. Sikaping bigyan ng angkop na pamagat ang mga ito. Makakatulong sa iyong pagsagot ang pagtukoy sa pangungusap na nagtataglay ng paksang diwa sa talata. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Si Jared, mag-aaral sa ika-4 na baitang, ay kahanga-hanga dahil sa taglay niyang mabuting pag-uugali. Kinagigiliwan siya ng mga tao sa paligid dahil hindi niya nakakalimutang magmano at sabihin ang po at opo sa pakikipag-usap. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at guro dahil sa kanyang kasipagan, nag-aaral siya ng mabuti kaya naman ay lagi siyang nangunguna sa klase. Siya rin ay mapagbigay at maalaga kaya't marami siyang kaibigan. A. Jared ang mabuting bata. B. Ang mag-aaral. C. Ang masipag na bata. D. Ang pamilya ni Jared. Kung ang sagot mo ay letter A, ikaw ay tama. Dako tayo sa pangalawang bilang. Maaga akong nagising dahil sa maingay na tahol ng mga aso. Nagdasal ako ng taimtim upang humingi ng gabay sa buong araw. Inayos ko ang aking higaan, kaya't malinis at maayos na ito. Naghanda na ako ng aking almusal dahil tulog pa si nanay. Pagkatapos maligo at kumain, naglakad na ako papunta sa paaralan. Ako ang pinakaunang dumating sa aming silid, kaya kinuha ko ang walis upang maglinis. A. Walang pasok. B. Paghahanda sa pagpasok sa paaralan. C. Pagliban sa klase. D. Ang aking paaralan. Kung letter B ang isinagot mo, mahusay, ikaw ay tama. Dako tayo sa pangatlong bilang. Ang sampagita ay kilala bilang pambansang bulaklak nating mga Pilipino. Ito ay napakabango. Puti ang kulay nito na sumisimbolo ng kalinisan at busilak ng puso. Ang sampagita ay sumusimbolo rin sa simpleng pamumuhay nating mga Pilipino. A. Ang sampagita. B. Ang puting bulaklak. C. Ang mga gamit ng sampagita. D. Ang bulaklak. Bitin ko ang pagpipilian. A. Ang sampagita. B. Ang puting bulaklak. C. Ang mga gamit ng sampagita. D. Ang bulaklak.
Letrang A rin ba ang iyong sinagot? Magaling. Ang pamagat ay ang sampagitan. Dako tayo sa pang-apat. Mahilig mangolekta ng mga basurang pwedeng pang mapakinabangan si Alice. Dahil naniniwala siyang maaari itong pagkakitaan. Araw-araw niya itong ginagawa kaya nakakaipon siya ng maraming basura. Tuwing linggo, siya ay pumupunta sa junk shop ni Mang Mark upang ipagbili ang kanyang mga nakolekta. Tunay ngang may kita sa basura. Ano ang pamagat? A. Maraming basura. B. Ang junk shop. C. May kita sa basura. D. Tuwing linggo. Ang tamang sagot ay letter C. May kita sa basura. Dako na tayo sa panglimang bilang. Si Simeon Ola ay isang bayani ng himagsikang Pilipino. Siya ay revolusyonaryong Bicolano noong panahon ng mga Amerikano. Ipinanganak siya sa Gonobatan, Albay. Siya ang pinakahuling Pilipinong general na sumuko laban sa hukbong Amerikano. Itin ko, si Simeon Ola ay isang bayani ng himagsikang Pilipino. Siya ay revolusyonaryong Bicolano noong panahon ng mga Amerikano. Ipinanganak siya sa Gonobatan, Albay. Siya ang pinakahuling Pilipinong general na sumuko sa laban sa hukbong Amerikano. Ano ang pamagat ng teksto? A. Himagsikang Pilipino. B. Simeon Ola, ang huling general. C. Bicolano ako. D. Revolusyon. Tamang sagot ay letrang A. D. Si Simeon Ola ang huling general. Nag-enjoy ba ang kayo sa ating pagsasanay? Pa-comment naman kung ilang puntos ang inyong nakuha sa ating chat box. Kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos, mahusay dahil nauunawaan mo na ang ating aralin. Batid ko na nakuha nyo ang mga mahalagang kaisipang napakaloob dito. At nakuha nyo ito ng wasto sapagkat nakinig kayo ng mabuti sa ating talakayan. Ngayon naman ay humanda para sa isa pang gawain. Ang inyo lamang gagawin ay sumulat ng isang maikling talata at ito ay tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Bigyan din ito ng isang angkop na pamagat. Isulat ito sa nakalaang espasyo ng iyong sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Gamitin natin ang rubrics para sa kabuuang ayos ng inyong ginawa. Iwawasto at mamarkahan ito ng inyong guro. Ang inyong gagawin ay sumulat ng isang maikling talata at ito ay tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Bigyan din ito ng isang angkop na pamagat, isulat ito sa nakalaang espasyo ng inyong sagutang papel. Narito ang ating rubrics. Elemento. Malinaw at maayos ang ginawang talata. Nakapagbigay ng sapat na sanhi at bunga. Nakapagbigay ng angkop na pamagat. Ibang puna. Kabuuan. 5 puntos kapag napakagaling. 4 na puntos pag magaling na magaling. 3 puntos pag magaling. 2 puntos pag katamtaman. At 1 puntos pag magsanay pa. Madali lang naman ang ating aralin, di ba? Sana ay nasagutan ninyo ang lahat ng mga pagsusulit.
Umaasa ako na tama lahat ng mga naisagot ninyo. Ilagay nyo na sa inyong envelope ang inyong mga sagutang papel at ipasa sa inyong guro sa Filipino. Upang mas mapalalim pa natin ang inyong pagkakaunawa sa ating aralin, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin na ipapasa ninyo sa inyong guro sa Filipino. Ang inyong takdang aralin ay nasa pahina 12 hanggang 13 ng inyong module. Ang inyong takdang aralin ay nasa pahina 12 hanggang 13 ng inyong module. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan niyo pa ang ating aralin ukol sa wastong pagbibigay ng angkop na pamagat sa nabasa at napakinggang teksto, ay basahin ninyo ang pahina 7 hanggang 8 ng inyong mga modules. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account o kaya ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro dahil tiyak na mas tututukan pa iyan ng inyong mga guro sa Filipino. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghipapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginoong Alex Mateo Marigmen, ang inyong guro sa Filipino 4. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito
sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Coverage Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 through 8 a.m. DZTZ Radio Filipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Junil O. Tolentino, sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagbayan sa Most Essential Learning Competency na patutunayan na di nakukuha sa kasakiman ang pangangailangan, pagiging vigilant sa mga illegal na gawaing nakisira sa kapaligiran. Bago tayo magtungo sa panibagong leksyon, ating tatalakayin ngayong araw ay nais ko munang balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ito? Kung naaalala nga ninyo na ang ating aralin noong nakaraang linggo ay tungkol sa mapanagutang tagapangalaga ng kapaligiran. Tunay ngang atentibo kayong nakikinig at alerto kayong sumusubaybay sa ating mga talakayan. Kapaligiran ang tawag sa lugar kung saan tayo namumuhay. May buhay at walang buhay, dito nagkakasama-sama. Sa kapaligiran din tayo umaasa sa ating pangunahing pangangailangan. Kaya napakahalaga ang ibayong pag-iingat at pag-aalaga dito. Ang pagkasira nito ay pagkasira rin ng buhay. Kaya habang patuloy na nagiging moderno ang panahon, higit nating punuin ng kabutihan at pagmamahal ang buhay na biyaya sa atin ng puong may kapal. Ngayon ay dadako tayo sa paksang pinagamatang pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Maging alerto sa anumang impormasyong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Natitiyak kong handang-handa na kayo sa ating bagong aralin. Kaya naman mga anak, halina at simulan na natin. Karugtong ng buhay ang kapaligiran. Ito ay bigay sa atin ng ating puong may kapal. Bilang tagapangalaga, pananagutan nating proteksyonan, igalang at mahalin ang kapaligiran. Ngunit hindi natin ito kakayanin na mag-isa. Ako, ikaw, tayo dapat nating itong pangalagaan. Kailangan ang sama-samang pagkilos upang ganap nating mapangalagaan ang kapaligiran. Sabi nga, sa pagtutulungan o pakikiisa, ito ay parang walis tingting. Kapag iisa ang hibla, kakaunti ang magagawa. Ngunit kung ito'y isang bigkis at sama-sama, tiyak na marami ang magagawa. Subalit mga anak, tandaan natin na bawat gandang ating tinatamasa ay merong kaakibat na responsibilidad. Ibig sabihin, hindi natin dapat abusuhin ang gandang ibinibigay sa atin ng kapaligiran.
Bagkus, ito'y ating pagyamanin at alagaan. Sa buhay natin ay makakaranas tayo ng bagyo, sakuna o unos. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakaranas tayo ng liwanag na ibinibigay ng kapaligiran. Meron ding na ibibigay na kalamidad ang kapaligiran na dulot din nito sa ating kapabayaan. Tulad mo, meron ding karapatan ang kapaligiran na dapat ito'y alagaan. Gayunpaman, sa kabila ng kalamidad at sakuna na naibibigay sa atin ng kapaligiran, panatilihin natin ang pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Mga anak, meron akong inihandang acrostic na maaari nating gamiting gabay upang maisapuso at mapakiisa sa mga programang pangkapaligiran. Halina at isa-isahin natin ang mga letra sa salitang pakikiisa. Ang unang letra ay ang letrang P, pagtulong. Pagtulong ng bawat isa ay tanggapin ng may bukas palad para sa ikakaganda ng programang pangkapaligiran. Dumako tayo sa letrang A, alamin. Alamin ang higit na makakatulong upang mapanatili ang kagandahan at kaayusan ng kapaligiran. Sumunod na letra ay ang letrang K, karapatan. Karapatan ng bawat bata, mamamayan o ng individual na pangalagaan, mahalin at igalang ang ating kapaligiran. Sumunod na letra ay ang letrang I, ipabatid. Ipabatid na ang mga magagandang programang pangkapaligiran ay isang bagay na dapat manatili at gawin, tulad na lamang ng Clean and Green Program, Beautification Program at wastong pamamahala ng basura. Kasunod dito ay ang letrang K, karugtong. Karugtong ng buhay ang kapaligiran, kung kaya't atin itong pangalagaan. Sumunod dito ay ang letrang I, isaalang-alang. Isaalang-alang ang pagiging makakalikasan. Ikaw man ay mayaman o mahirap, lahat tayo ay responsibilidad ang kalinisan ng ating kapaligiran. Sumunod na letra ay ang letrang I, ibigin. Ibigin at mahalin ang kapaligiran. Tiyak, sariwang hangin ang malalanghap ninuman. Buhay ay gaganda, buhay ay tatagal. Sumunod na letra sa salitang pakikiisa ay ang letrang S, suliranin. Suliranin ay di natin maiiwasan. Ngunit kung tayo ay magtutulungan, maiiwasan ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating kapaligiran. Ngayon naman ay dumako tayo sa huling letra sa salitang pakikiisa. Ito ay ang letrang A, ako. Ako, ikaw, tayo. Oras na upang tayo ay magtulungan at makiisa sa mga programang pangkapaligiran upang sama-sama nating mapangalagaan ang kapaligiran. Ito ay ang salitang pakikiisa. Mga anak, tandaan natin na walang mawawala sa atin kung tayo ay nakikiisa sa paglinis at pag-aalaga sa kapaligiran. Sa kabilang banda, ang pagkawala ng paggalang at pakikiisa dahil lamang sa maling pananaw ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kapaligiran. Kung gagamitin natin gabay ang pakikiisa, mapapanatili natin ang kaayusan, kapayapaan at kagandahan na matatamasa natin sa ating paligid. Mga anak, narito ang iba't ibang sitwasyon kung saan mamamayani ang pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran sa pagitan ng mga tao na mayroong magkakaibang hangarin patungkol sa usaping pakikiisa. Ang unang sitwasyon ay niyaya ni Ana si Evan sa kabilang
or sa kanilang clean up drive program sa kanilang barangay, agad namang sumama at nakiisa si Evan sa programa ni Ana. Mga anak, ano kaya ang magandang gawin o gawain na ipinakita ni Evan upang makatulong sa clean up drive program ni Ana? Patingin naman ng inyong sagot sa comment section ng ating Facebook Live. Hayan, may mga nakikita na akong sagot sa ating comment box. Ilan sa inyo ay nagsabing makiisa, nakikiisa. Thumbs up ako riyan sapagkat tama mga anak. Magtungo naman tayo sa pangalawang sitwasyon. Magkaiba man ang pananaw ng magkaibigang Avi at Ino, tinitiyak nilang nagtutulungan sila upang matapos ng mabilis ang paglilinis sa kanilang bakuran. Mga anak, ano kaya ang ginawa nila Avi at Ino upang mapabilis na matapos ang kanilang paglilinis sa kanilang bakuran? I-share na ninyo ang inyong sagot sa comment box. Hayan, isa-isa ko nang nababasa ang inyong mga sagot. Pinusuan ko na ang sagot na sila ay nagtutulungan. Mga anak, huwag nating hayaan na dahil lamang sa hindi pagkakasundo, minsan ay hindi na rin tayo magtutulungan. Dapat nating tularan sina Avi at Ino na di man magkasundo sa ibang mga bagay, ngunit kapag nangailangan ang isa't isa, sila ay nagtutulungan. Para naman sa ating huling halimbawa, isinasaalang-alang ni Perry ang damdamin ng kanyang grupo. Kaya naman, sama-sama nilang isinulong ang programang Wastong Pamamahala ng Basura sa kanilang barangay. Mga anak, ano kaya ang magandang pag-uugali na ginawa nila Perry at ng kanyang grupo upang maisulong ang programang Wastong Pamamahala ng Basura sa kanilang barangay? Patingin naman ng inyong mga sagot. Ibinibigay ko ang aking like and love reactions sa inyong mga sagot. Kabilang na ang sagot na sama-sama nilang isinulong ang programang Wastong Pamamahala ng Basura sa kanilang barangay. Kapag nilagay natin ang ating sarili sa kanilang sitwasyon, mauunawaan natin ang kanilang adhikain upang mapaganda ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Palakpakan naman dyan para sa inyong mga kasagutan. Mahusay talaga kayo mga anak. Tunay ngang nauunawaan at pinahahalagahan ninyo ang pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Sa puntong ito ng ating talakayan, mapapakinggan ninyo ang isang kwentong aking isinulat. Sama-sama nating tignan kung paano makikiisa sa programang pangkapaligiran ang batang miyembro ng Pakita o ng pamilyang Pakita. Makinig ng mabuti upang masagot ninyo ng wasto ang mga tanong pagkatapos ng kwento. At ang ating kwento ngayong umaga ay ang pinamagatang Bata May Nakikiisa Rin, Yan Sina Maki at Isa. Kwento ni Ginoong Junil Tolentino. Isang buwan na lamang ay magsisimula na ang taunang proyekto ng Barangay Pagbabago. Ito ay ang Linis para sa Pagbabago. Ito na ang pagkakataon ng magkapatid na Maki at Isa upang makiisa sa kanilang proyektong pambarangay. Kaya naman, meron na silang ideya sa magiging proseso nito habang ang pamilya Pakita ay sabay-sabay na naghahapunan ang nalalapit na proyekto ng barangay ang kanilang paksa. Maki, anak, handa na ba ang inyong katawan para sa paglilinis? Tanong ni Tatay Tabas sa panganay na anak. Opo, handa na po ako tatay, sagot ni Maki na may ngiti sa kanyang mga labi. Kaya lang po ay baka kulangin po tayo ng mga miyembro.
at sasama sa ating taunang proyekto dito sa ating barangay. Totoo po ang sinabi ni Kuya, sang-ayon ni Isa, tatay at nanay. Paano po kaya kung tutulong na rin po ako upang higit or kahit papaano ay makatulong din po ako sa paglilinis? Bahagyang kinakitaan ng saya si Nanay Damo. Naku, oo nga anak, sumama ka at makisa. Tuwang sambit ni Nanay Damo. Huwag po kayong mag-alala sa akin, nanay, tatay. Pagwawalis at paglilinis sa barangay ay kayang-kaya ng aking braso't hita. Sambit ni Isa na may kasamang halakhak. Naku Isa, tunay ka ngang nakikiisa. Sabay sagot naman ng kanyang kuya Maki. Hayaan po ninyo tatay at nanay. Ako naman ang bahala sa paghihikayat sa aking mga kaibigan upang tumulong sa pag-alis ng mga damong singtangkad na ni Isa. Sambit ni Maki sa kanyang mga magulang. Handa na rin po akong hikayatin ang aking mga kalaro upang makiisa sila sa proyekto ng ating barangay linis para sa pagbabago. Tama kayo mga anak ko, maganda ang inyong naiisip upang mas mapaganda at mapalinis pa natin ang ating barangay. Nagtinginan ang mag-asawang Tabas at Damo na manghang-mangha sa kagandahang loob ng kanilang mga anak. Sigurado ka bang ayos lang iyon sa iyo, Maki? Isa? Tanong ni Tatay Tabas. Opo, Tay. Wala kayong dapat ipag-alala. Nakangiting pahayag ni Isa. Sa aking palagay, hindi naman po kami magiging hadlang ng aking mga kaibigan upang makatulong para sa ikaaayos at ikagaganda ng ating barangay. Damo, anong masasabi mo? Tanong ni Tatay Tabas kay Nanay Damo. Ayos na ayos, sambit ng kanilang Nanay Damo. Opo, Nay, huwag po kayong mag-alala. Alertong sagot ng kanyang panganay na si Maki. Dahil kapag magiging pasaway si Isa at ang kanyang mga kaibigan, ako ang bahala sa kanila. Nagtawanan ang pamilyang Pakita. Tama ka riyan, Maki, tugon ni Tatay Tabas. Salamat, Kuya Bunso, sambit ni Tatay Tabas. Maki, Isa, sadyang pinasaya ninyo kami ng inyong nanay sapagkat napalaki namin kayong mabuting anak. Ipagpatuloy ninyo lang ang mga magagandang gawain tulad ng pakikiisa sa mga proyektong pangkapaligiran. Salamat sa inyo mga anak, sambit ni Nanay Damo at Tatay Tabas. Salamat sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating pamilya at sa ating barangay. Nakakatuwang marinig na kayo'y makikiisa at tutulong hindi lamang kayo, kundi hindi manghihikayat pa kayo ng inyong mga kaibigan. Salamat po sa pagiging mabuting halimbawa ninyo sa amin, nanay at tatay. Sabay na sagot ng magkapatid na Maki at Isa. Mga anak, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Patingin naman ng love at like reaction sa ating Facebook Live. Ayan, natutuwa namang malaman na kayo ay nakinig ng mabuti. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook live stream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa ating unang tanong, anong proyekto ang nalalapit na maganap sa barangay pagbabago? Kung ang sagot ninyo ay linis para sa pagbabago, tama ang inyong sagot mga anak. Magtungo naman tayo sa ating pangalawang tanong. Bakit nababahala si Kuya Maki na hindi matapos ang proyekto ng barangay? Kung ang sagot ninyo ay
Nababahala si Kuya Maki na hindi matapos ang proyekto ng barangay ay dahil kulang sila sa miyembro. Ito nga ang wastong sagot. Halina at sagutin naman natin ang ating pangatlong tanong. Ano ang sinabi ni Isa upang huwag nang mabahala ang kuya niyang si Maki? Kung ang inyong sagot ay, huwag kang mag-alala kuya dahil maghihikayat ako ng aking mga kaibigan upang tumulong sa paglilinis, talaga namang nakinig kayo ng mabuti. Para naman sa ating pang-apat na bilang, ano ang naging reaksyon ng mag-asawang Tatay Tabas at Nanay Damo pagkatapos nilang marinig na makikiisa Maki at Isa sa proyekto ng kanilang barangay? Kung ang sagot ninyo ay natutuwa, mahusay mga bata, nauunawaan nga ninyo ang kwento. Magtungo naman tayo sa ating panglima at huling tanong. Kung ikaw si Maki at Isa, paano mo maipapakita na ikaw ay may pagmamahal at paggalang sa iyong kapaligiran? Kung ang sagot ninyo ay makikiisa ako sa mga gawain at proyektong pangkapaligiran, mahusay mga bata, nauunawaan nga ninyo ang ating kwento. May mga bagay na nais nating gawin o nais nating mangyari sa ating kapaligiran. Dapat lang nating alamin kung ito ba ay makakatulong para sa ikagaganda dito. Kahit pa sa una ay tila mahirap, palagi nawa nating gamiting sandigan ang ating kagandahang loob at kagandahang asal upang piliing makiisa sa daan tungo sa isang mapayapa at magandang kapaligiran. Hitik sa bunga ang talakayang nag-uugat sa malawak na pangunawa at pinagtitibay ng pakikiisa sa mga gawain, lalo na sa usaping kapaligiran. Alalahanin natin ang pakikiisa sa mga proyektong pangkapaligiran ay makakabuti sa ating kalagayan. Di lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa ating buhay. Mga anak, mahalagang tandaan ang konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Dapat tandaan, mayroong kaakibat na responsibilidad ang ating kapaligiran at yan ay ang pakikiisa sa mga magagandang programang pangkapaligiran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Lubos din akong nagagalak at ipinapakita ninyong may pagmamahal kayo sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin natin kung kayo ay merong natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Unawain ang bawat sitwasyon. Maglagay ng check kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pakikiisa sa programang pangkapaligiran at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, bahala ka na nga dyan, ayaw ko na ng maglinis, napapagod na ako, ang sabi ni Sora sa kanyang kaibigan. Kung ang inyong sagot ay X, mahusay. Makinig ng mabuti sa ating pangalawang pahayag. Tara Sophie, sumama tayo kila Tapo at Sora
sa pagpuputol ng mga puno sa kabundukan. Ang sabi ni Frank sa kanyang kaklase. Kung ang inyong sagot ay X, magaling! Magtungo tayo sa pangatlong bilang. Para sa akin, dapat tayong tumulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay dahil sa hagupit ng bagyong Banene, ang sabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid. Mga anak, check ba ang inyong sagot? Mahusay kung ganon. Para naman sa ating pang-apat na bilang, sa tingin ko upang maiwasan ang pagbaha dito sa ating lugar ay dapat magkaroon tayo ng programa kung paano maiiwasan ang paghaba ng pagbaha, ang pahayag ni Kapitana Lorena. Kung ang inyong sagot ay check, ito nga ang wastong sagot. Magtungo na tayo sa ating panglima at huling bilang. Mahalaga ang pakikiisa natin sa pamahalaan tungkol sa usaping kalinisan at kaayusan upang higit na pabilis ang pag-aayos at pagpapaganda ng ating kapaligiran, ang tugon ni Romel sa kanyang pinsan. Kung ang sagot ninyo ay check, talaga namang napakahusay ninyo. Mga anak, binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan kong masigasig ninyo itong masasagutan sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali mang kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na ang anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Junil O. Tolentino, na sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada, Tagorarit Elementary School at nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, my dear grade 5 learners. It's nice to be with you again in this new, wonderful, and full of learning Wednesday. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV, Channel 100. I am Elenita Binool, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you this remote live broadcast all the way from Ramos, Tarlac. How are you today, kids? Well, I hope everyone is doing great. As we start the day with a happy and cool learning in the world of science, a world that is full of new things and discoveries. Be sure to have all the necessary things that you will be needed, such as your pen, paper, modules, and textbook in Science 5. Before we proceed in our discussion, if you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. All right, my grade 5 listeners, are you ready to take a new adventure and explore to become batang nakakabilib? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. Have text in Science 5, like in the screen. You may now open and turn it on page 120. For your modules, it should be Quarter 3, Lesson 2, about transparent, translucent, and opaque materials. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! In this broadcast episode, we will be talking about the kinds of materials: transparent, translucent, and opaque materials. Moving on, let us have a short activity. Let us measure your knowledge power.
Listen carefully as I will read the direction. Arrange the following jumbled letters to show the correct words of the given definition. Write your answers in your science notebook. Again, arrange the following jumbled letters to show the correct words of the given definition. Write your answers in your science notebook. I will give you 5 seconds to answer every item. And for those watching via Facebook Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Let's get started. For number 1, the taking in of light and not reflecting it back by some materials. I will repeat, the taking in of light and not reflecting it back by some materials. Time's up. What is your answer, my dear kids? Correct, grade 5 learners. Refraction. Let's have number 2. It is the bouncing of light when it hits an object. Once more, it is the bouncing of light when it hits an object. Ready? What do you think is the answer? Excellent, children. The answer is reflection. Let's move on to number 3. It is the taking in of light and not reflecting it. Again, for number 3, it is the taking in of light and not reflecting it. What is the correct answer? It is absorption. If you get the correct answer, good job, kids. For number 4, it is the passing of light through some materials. Once more, it is the passing of light through some materials. What is the correct answer? Great, kids. Transmission is the answer. Okay, and for the last number, number 5, it allows us to see colors that is not absorbed by the objects. I will repeat, it allows us to see colors that is not absorbed by the objects. Are you ready? The answer is visible light. Awesome, children. Did you get all the correct answer? Then, you did a great job, kids. I guess you are now ready for our next topic. But before we proceed to our lesson, will you give any object that comes first into your mind, my dear kids? For those watching via Facebook Live, you may type it in the chat box. Nice! Some of you cited books, tables, clear plastic bottle, reading glasses, bags, cell phones, glass windows, wooden door, and many more. Now, let us identify what kinds of materials the objects you have cited. Okay, as I read the different kinds of materials and its description, I want you to think, where does the given object align? Again, as I read the different kinds of materials and its description, I want you to think, where does the given object align? Are you ready? Remember, when the light hits different materials, the light behaves differently. It depends on the kinds of materials. So,
The three kinds of materials are transparent, translucent, and opaque. When we say transparent, the material transmits light easily because of its smooth and clear surface. Also, it allows light to pass through them. Transmission and refraction happen in these materials. Again, transparent, the material transmits light easily because of its smooth and clear surface. It allows all light to pass through them. Transmission and refraction happen in these materials. This is a sample illustration of a transparent material. In a transparent material, you will be able to see things behind the materials clearly. Let us have another example of a transparent material. Can you name the object behind the glass of water? Yes, excellent kids. Look closely at this glass of water. You are not actually seeing the glass. You are seeing the background image of the railing and house, distorted in a certain way because of refraction. Transmission and refraction happen in these materials. Did you understand, my dear grade 5 learners? Great job! Now, let us identify the other kinds of materials. The translucent. In translucent, the material only allows some light to pass through them. It scatters the light from its source. Some of the light is transmitted, while others are absorbed and reflected by the material. Translucent materials can transmit, absorb, and reflect light. I repeat, in translucent, the material only allows some light to pass through them. It scatters the light from its source. Some of the light is transmitted, while others are absorbed and reflected by the material. Translucent materials can transmit, absorb, and reflect light. Some examples of translucent materials are frosted glass door, sunglasses, tinted glass, tracing paper, colored plastic, and many more. In these materials, you are still able to look the things at the back of the materials, but they are not clearly visible. Now, will you give another example of translucent materials? Very good, kids. Colored plastic is correct. Wax paper is also correct. Moving on to the next kinds of materials, the opaque materials. The opaque materials do not allow light to pass through them because they block light and cast shadows. A shadow is a dark space where light is blocked. Some amount of the light is reflected, while these kinds of material absorb some. Once more, the opaque materials do not allow light to pass through them because they block light and cast shadows. A shadow is a dark space where light is blocked. Some amount of the light is reflected, while these kinds of material absorb some. Take a look with the illustration. The object or wood do not allow the light to pass through.
It blocks the light and casts a shadow. In opaque materials, you cannot see the things behind it. Now, can you give examples of opaque materials? Great, my dear grade 5 learners. Tables, bags, books, fruits, boxes are some examples of opaque materials. Is everything clear, kids? That's great. For you to fully understand the kinds of materials, the transparent, translucent, and opaque, let us answer this activity. Are you ready, children? Listen carefully as I will read the direction. Here is the list of the materials you have cited before. Classify the materials found in the box below under the appropriate column. I will repeat. Classify the materials found in the box below under the appropriate column. All right, I will give you 10 seconds to answer. Your time begins now. Time is up. Are you done? Let us check your answers. What are the materials belonging to the transparent column? If your answers are glass window, clear bottle, and reading glasses, you have a big check. Now, let's proceed to translucent column. What are the materials you have listed? If you write frosted glass and wax paper, another big check for you. Great job, kids. For the column of opaque, the following materials should be wooden door, books, bag, and cell phone. If you write this on your paper, another big check, kids. How are your score, kids? Did you get them all? If you didn't, don't worry because we still have another activity. Get ready? Read each question or statement carefully and choose the best answer. Again, read each question or statement carefully and choose the best answer. You have 5 seconds to answer every item. Let us start. Number 1. What kind of a material that does not let light to pass through? A. Opaque. B. Translucent. C. Transparent. D. Light. Once more, number 1. What kind of a material that does not let light to pass through? A. Opaque. B. Translucent. C. Transparent. Or D. Light. Your timer starts now. Time has passed. Number 2. Which of the following materials is translucent? A. Clear glass. B. Wood. C. Colored glass. D. Rubber. I repeat, number 2. Which of the following materials is translucent? A. Clear glass. B. Wood. C. Colored glass. Or D. Rubber. Your timer starts now. Time has ended. For number 3, how will you classify eyeglasses or reading glasses? A. Opaque. B. Transparent. C. Translucent. D. Plastic.
Again, for number 3, how will you classify eyeglasses or reading glasses? A. Opaque, B. Transparent, C. Translucent, or D. Plastic? Your timer starts now. Time is up. Let us see if you gained something from our discussion. Let us start checking your work. Number 1. What kind of a material that does not let light to pass through? The correct answer is letter A, opaque. Did you get the correct answer, kids? You are amazing. For number 2, which of the following materials is translucent? The correct answer is letter C, colored glass. Are you correct? You did a great job, kids. Let's proceed to number 3. How will you classify eyeglasses or reading glasses? If letter B is your answer, transparent, you are impressive. Did you get everything right? Very good. I feel that you did great on our short quiz. Let us have a quick recap of our discussion. Bear in mind the 3 kinds of materials are transparent, translucent, and opaque. When we say transparent, the material transmits light easily because of its smooth and clear surface. It allows all light to pass through them. Transmission and refraction happen in these materials. Next is translucent. The material only allows some light to pass through them. It scatters the light from its source. Some of the light is transmitted while others are absorbed and reflected by the material. Translucent materials can transmit, absorb, and reflect light. The opaque materials do not allow light to pass through them because they block light and cast shadows. A shadow is a dark space where light is blocked. Some amount of the light is reflected, while these kinds of material absorb some. At this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. List down objects found in your school or at home that are opaque, translucent, and transparent. Again, list down objects found in your school or at home that are opaque, translucent, and transparent. Don't forget to submit your answer sheets to your science teacher or to your advisor, okay? So, that's all for today, my dear kids. I hope you learned a lot in our lesson. See you again next time for a fun and exciting learning in the world of science. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM Station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember, science is the key to make impossible things possible. Once again, I am Elenita Binool, your science anchor teacher. Keep safe, everyone. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day.
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Central Luzon Goat and Sheep Conference 2023 matagumpay na ginanap sa lungsod ng Tarlac. Nagtipon-tipon kamakailan ang mga farmers ng mga kambing at tupa upang makilahok sa ginanap na 2 araw na Central Luzon Goat and Sheep Conference sa Kaisa Convention Hall kamakailan. Ayon kay Dr. Noel Suliman, City Veterinarian ng Tarlac City, ang aktibidad ay isang malawakang aktibidad para sa mga farmers, katuwang ang iba't ibang ahensya, organisasyon, universidad at mga LGUs. So ang nangyari dito, the whole of Central Luzon, the Federation invited the whole of Central Luzon to come together, no, para ma-develop yung programa, no, for goats and sheep and help the people of the countryside, no, through the local government units. Binanggit din ito ang naging kontribusyon ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Isa lang naman ang gusto nating mangyari dito, no, to develop programs for the farmers. Kasi 98% ng mga kambing at tupa sa bansa nasa kamay ng mga ordinaryo at saka maliliit na magsasaka na sila yung gusto nating tulungan, no? So, ang kagandahan nito, Tarlac City provide for an enabling environment para mabuo ito lahat. So thank you Mayor Christy Angeles for opening your arms to make this national event possible, no? So marami tayong smallhold farmers na nagpunta dito ngayong araw na to, and I think all of them are going home na masaya kasi busog na busog sila sa kaalaman at busog na busog sila doon sa mga plano na pwedeng matupad. Dagdag pa nito, bukod sa Goat and Sheep Conference, patuloy ang pagsasagawa ng Farmers Livestock School on Goat and Enterprise Management kung saan tinatalakay at pinipresenta sa mga farmers ang mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa kanila. Mayroong 13 indoor exhibitors at 15 animal outdoor exhibitors ang nagpakita ng kani-kanilang mga produkto at alaga. Samantala, kasabay ng matagumpay na Goat and Sheep Conference, isinagawa ang Rabbit Meat Cook Fest upang kilalanin ang kauna-unahang master chef ng lungsod. 15 na mga restaurants ang nabigyan ng pagkakataon upang lumahok at magtagisa ng galing sa pagluluto ng rabbit meat sa loob ng 90 minutes. Matagumpay na nagwagi at tinanghal ng kauna-unahang MasterChef Rabbit Meat 2023 champion ang APAG. Ang Goat and Sheep Conference at Rabbit Meat Cook Fest ay parte ng selebrasyon ng 25th Tarlac City Charter Anniversary na may layuning magbigay ng kaalaman at kasiyahan sa mga Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torrio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable, Channel 100. Simulcast over DZTZ 828
Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. Come and join me as we uncover the learnings in today's episode. So make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Then prepare your pen and paper, your scissors, tapes, and rulers, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathletes 5. Also, don't forget to bring a bottle of water beside you to be hydrated. Let's begin. In today's lesson, we will learn how to make models of solid figures such as cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere using plane figures. Sounds fun, right? But before that, let's have a quick review with your previous lesson with Sir Darrell. What are solid figures? Can you recall? Solid figures are three-dimensional objects. It has length, width, and thickness. Solid figures are called space figures. They are made up of plane figures. Now, let's have a three-item review activity. In this activity, all you have to do is listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Let's have number 1. What solid figure is made up of 6 equal squares? Again, what solid figure is made up of 6 equal squares? Is it A, cone, or B, cube? I will give you 5 seconds to answer. Time's up, and if you answered letter B, congratulations, you are right. A cube is made up of 6 equal squares. Number 2. What solid figure is made up of 2 circular bases that are parallel and congruent? Is it A, cylinder, or B, cone? Your 5 seconds starts now. And to those who said letter A, congratulations, you are right. A cylinder is made up of 2 circular bases that are parallel and congruent. Let's have number 3. What space figure has 1 polygonal base and triangular faces? Is it A, pyramid, or B, prism? Your 5 seconds starts now. And if your answer is pyramid, you are correct. Pyramids have 1 polygonal base and triangular faces. Great job, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Sir Darrell the other day. Now, let's move on with our lesson. What is your favorite solid figure? Can you make a model of your favorite solid figure out of a piece of paper? Sure you can, and here is how. These are the direction or steps in making models of solid out of plane figures. First, draw a net that shows the layout of adjacent faces. Second, cut along the edges to facilitate folding. And third, assemble and tape to form the space figure. Now, what is this net? A net is all the surfaces of a solid laid flat. It is a drawing of an unfolded solid figure. Here are some examples.
If a box in a form of a cube is laid out and flattened, it would look like the plane shape consisting of 6 congruent squares. A cube may have different nets. A common configuration is by forming a small letter T, in which 4 identical squares are drawn on top of each other. Each of the 2 remaining squares is linked on the left and right side of the second topmost squares, respectively. Now, a rectangular prism has 6 faces. Its opposite faces are congruent. Its net consists of 3 pairs of congruent rectangles. It also looks like a letter T. On the other hand, a pyramid have triangular faces while the base is a polygon. A square-based pyramid, for example, has 5 faces. The base is a square and the 4 faces are equilateral triangles. The square pyramid's net is drawn with the square at the center. Each of the 4 triangles is attached to every side of the square. It looks like a compass star. Now, a cylinder has 2 circular bases and the curved body, which is rectangular when laid flat. The net of a cylinder is drawn with a rectangle in between 2 congruent circles. It looks like a division symbol. While a cone has a circular base and a curved surface, the net of a cone may be drawn with a circle attached on the curved side of a fan-like shape. Lastly, a sphere is a set of points that have the same distance from the center. It is like a ball. Therefore, its net, when laid out flat, would look like a peeled ball. Dear grade 5 learners, now that you are familiar with each net, we can now make models of cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere. Last meeting, Sir Daryl told you to prepare the following materials: pencil, bond paper, ruler, compass, scissors, and tape. I hope you were able to prepare them. If you do, please have them ready with caution as we will be needing them in the next activity. Now, what are the steps in making models of different solid figures? The steps are: first, draw a net that shows the layout of adjacent faces. Second, cut along edges to facilitate folding. And third, assemble and tape to form the space figure. Now, we are all set. Let's make some models of solid figures. I will guide you in performing the activity. Dear grade 5 learners, please be very cautious in using your scissors and other materials with sharp and pointed objects. Now, to draw a net, we prepare your paper in portrait orientation. On the top part of the bond paper, draw a thin borderline using your pencil and the ruler as a guide. You may use the width of the ruler to ensure that the line is perfectly level. Again, be careful in using materials with sharp and pointed edges. Now, let's make models of solid figures. Let's watch this. Let's begin with a cube. Prepare your paper in portrait position. Draw a borderline on top. At the center of the borderline, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high. Again, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high.
Divide this rectangle into 4 equal squares, each measuring 60 millimeters. Again, divide this rectangle into 4 equal squares, each measuring 60 millimeters. To complete the net, draw 1 congruent squares, each on the left and right edges of the second topmost square. You have now completed the net of a cube. Dear learners, be careful in using your scissors. Now, cut along the outside edges of the net, then fold. Take your time in cutting out the net to lessen the chances of error or accident. Assemble the folded net and tape. I hope you are all able to finish your cubes. If not, you can continue it later so you can join us in the next presentation. Take note that you may use varied measurements in creating your own space figures after this lesson. Now, let's move on to rectangular prism. How many faces does a rectangular prism have? Yes, rectangular prisms have 6 faces. These faces come in pairs. Let us draw a net of a rectangular prism. Let's watch this. Again, prepare your paper in portrait position. Draw a borderline on top. At the center of the borderline, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high. Again, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high. Divide the rectangle into 4 rectangles with height 40 millimeters, 60 millimeters, 40 millimeters, and 60 millimeters respectively. Then, draw a 40 millimeter long and 60 millimeters high rectangles each on the left and right edges of the second topmost rectangle. Using your scissors, cut along the outside edges of the net, then fold. Assemble the folded net and tape. I hope you were all able to finish your rectangular prisms. If something went wrong, don't hesitate to make the necessary corrections later. You may use graphing papers to help you visualize the congruence of each face. Now, let's make a model of a square-based pyramid. How many faces does a square-based pyramid have? Yes, a square-based pyramid has a square base and 4 triangular faces. Let's see how to make a model of a square-based pyramid. First, draw a square with side 60 millimeter at the center part of your paper. Name the upper left vertex as point A, the upper right vertex as point B, the lower right vertex point C, and the lower left vertex as point D. Make equilateral triangles on every edge of the square. We may use a compass to find the midpoint above each edge. Set the compass needle to point B, then align the tip of the pencil to point A. Draw an arc above line segment AB and switch the position of the needle and the pencil, then draw an arc that intersects the first arc. Do the same procedure above each of the other line segments. Connect the intersections of every arc to each vertex to make equilateral triangles. After completing the net, you may now cut the outside edges carefully. A precise folding would result in a more appealing finished product. Assemble and tape the folded net. You may also use glue and other binding materials that you have at home. If you find it difficult to finish the task on hand, you may watch the replay later. We will now make a model of a cylinder. How would you describe a cylinder?
Awesome! A cylinder has two parallel and congruent circular bases connected by a curved rectangular surface. Now let's draw the net of a cylinder. Draw a rectangle 60 millimeters wide and 200 millimeters high on the center part of your bond paper in portrait position. Again, draw a rectangle 60 millimeters wide and 200 millimeters high at the center of your bond paper. Find the center of the rectangle's vertical lines. From here, draw a circle with radius 30 millimeters each on the left and right side using your compass. The net of the cylinder is now ready for cutting and folding. In this instance, the model requires a curved surface with circular bases. Be patient in assembling the curved surface before connecting the two bases. You may use recycled materials in exchange of bond papers. Now, let's make a model of a cone. How does a cone's net look like? Very good. The net of a cone may be drawn with the circle attached on the curved side of a fan-like shape. Let's draw the net. On your paper, draw a horizontal line with length 180 millimeters. Name this line as line segment AB. Draw a 120 millimeter vertical line each on point A and point B. Find the midpoint of line segment AB. Get your compass and set its opening to 120 millimeters. Set your compass needle on the midpoint of line AB. Draw an arc that touches both the vertical lines. Connect these points of intersections to the midpoint of line segment AB. At the bottom of the curved line, draw a circle with radius 30 millimeters. You may draw your circle approximately near the midpoint of the arc. Now the net of the cone is completed. You may review the lines of the net before cutting. Assemble the net carefully to have a presentable output. I am pretty sure you're thinking of something sweet and cold right now, but we will deal with that later. Let's go on with our lesson. Now lastly, let us make a model of a sphere. Do you still recall how a sphere's net looks like? Very good. A sphere's net looks like a peeled ball. Let's draw a sample net for sphere. Prepare your paper on landscape position. Draw a rectangle vertically 280 millimeters long and 140 millimeters high. Now divide this vertically into 7 equal parts. Find the middle rectangle and split this in half vertically and the whole rectangle horizontally. Name the top right vertex as point A, the top left vertex as point B, bottom right vertex as point C, and bottom left vertex as point D. Name the midpoint of line segment DC as point X, the midpoint of line segment AD point Y, and the midpoint of line segment BC point Z. Now set your compass needle at point X and the tip of the pencil at point Y. Now slightly draw an arc from point Y in clockwise direction. Switch the position of the compass in X and Y. Lightly draw an arc in a counterclockwise direction that intersects with the first arc. Do the same procedure on points X and Z. Have another set of intersecting arcs. Now mark this intersection with a point. Using your ruler, draw a line from the intersecting points of the two arcs till it intersects line YZ. Name this intersection point F. Now set the compass needle to point F and the pencil to point X. Draw an arc
in the clockwise direction till it reaches line segment AB. The same opening, set the compass needle at point Z and draw a short arc that intersects the extended line segment YZ. Now set the compass needle at the point of intersection and the pencil at point X. Draw an arc in a counterclockwise direction till it meets line segment AB. We now have a shape of a surfboard inside the middle rectangle. Just repeat the process till all rectangles are filled up with the same shape. Review your lines carefully before cutting to lessen the chances of error. Take your time in folding to have a presentable output. You may use tabs and glue if you find it difficult to assemble with a tape. The assembly of this solid figure is quite challenging, but I know you can find your way to complete the model of the sphere. It may not be as perfect as a real ball, but we will get there eventually. Dear grade 5 learners, I admire you for being good listeners. We have just finished the workshop on making models of solid figures using plain figures. I hope you will find the time later in enhancing what we have learned today. So with that, let's wrap up our lesson. How do we make solid figures out of plain figures? To make models of solids, we do the following steps. First, draw a net that shows the layout of adjacent faces. Second, cut along the edges to facilitate folding. And third, assemble and tape to form the space figure. For your activity, let's do Evaluate A, page 243 of your 21st Century Mathletics 5. Determine which solid figure will be formed through each given net. Number 1, a rectangle in between two circles. I will give you 5 seconds to answer. If you said cylinder, you are correct. Number 2, 3 triangles attached to a central triangle. Your timer starts now. And of course, the correct answer is triangular-based pyramid. Shout out to Lorraine Ayan Calacyan Robledo and Nicole Angela Lapurga. Number 3, a square at the center and 4 equilateral triangles attached in all its edges. Your 5 seconds starts now. And of course, the correct answer is square-based pyramid. Number 4, 3 congruent rectangles with 2 triangles as the base. Again, 3 congruent rectangles with 2 triangles as the base. 5 seconds, go. The solid figure formed is the net of a triangular prism. And number 5, a fan-like shape with a circle attached on the curved line. Your timer starts now. And the correct answer, of course, is a cone. Let's have another activity. Choose the correct net of the given solid figure. Number 1, which is the correct net of a pyramid? I will give you 5 seconds to answer. And of course, the correct answer is letter B. Number 2, which is the correct net of a cylinder? If you answered letter C, you are correct. Number 3, which is the correct net of a cube? And if you said letter A, you are correct.
there you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, God bless and stay safe. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Narito na ang paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman tungo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang iyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino. Sumasahimpawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ako'y natutuwa at nasa mabuti kayong kalagayan. Nangangahulugan lamang na kayo'y magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago tayo magsimula ay nais kong ihanda ninyo ang inyong module sa Filipino, activity sheets, kwaderno at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin na nasa tahimik at ligtas na lugar kayo para tahimik niyong maririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa aking numero na 0915-559-8060. Ulitin ko, 0915-559-8060. O kaya sa aking messenger account, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa pamamagitan ng pag-type sa comment box. Paalala lamang sa mga magulang ng mag-aaral na nakaantabay sa Facebook live stream, mangyari lamang na antabayanan o gabayan ang inyong mga anak sa paglalagay ng komento dito. Maraming salamat. Siya, mukhang handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Bago natin simulan ang ating aralin ngayon, tayo muna ay magkakaroon ng panimulang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga espesyal na okasyon na aking babanggitin mula Enero hanggang Disyembre. Ihanda ang iyong kwaderno, panulat at atin nang simulan. Narito ang mga okasyon. Pasko, Bagong Taon, Araw ng Pag-ibig, Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Patay. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ay ibibigay ko ang tamang sagot at gusto kong ikaw mismo ang magwasto ng iyong gawain. Narito ang mga tamang sagot. Una, Bagong Taon. Dahil ito ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Enero. Pangalawa, Araw ng Pag-ibig. Ito ay tuwing Pebrero. Pangatlo, Araw ng Kalayaan na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo. Pang-apat, Araw ng mga Patay. Ipinagdiriwang ito sa buwan ng Nobyembre. At panglima, ang Pasko. Ipinagdiriwang tuwing Disyembre. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain mga bata? Wow! Mahusay! Ako'y natutuwa na natatandaan pa ninyo ang ating naging aralin. Naway ipagpatuloy ninyo ang inyong pakikinig sa ating mga talakayan. Sa puntong ito, halina't ating simulan ang isa pang gawain. Para sa panuto, ayusin ang mga gawain ayon sa wastong
pagkakasunod-sunod. Hapunan, almusal, tanghalian. Ano ang dapat na mauna? Ano ang dapat na sumunod? At ang panghuli. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Magaling! Ngayon, ibibigay ko ang mga tamang sagot at iwasto ang inyong ginawa. Ang nauuna ay ang almusal dahil ito ay kinakain tuwing umaga. Pangalawa, tanghalian. Ito ay kinakain sa kalagitnaan ng araw. Ang pangatlo ay ang hapunan dahil ito ay sa gabi. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating mga gawain? Mahusay kung ganon. Sa ating natapos na gawain, napansin ba ninyong nagamit ang inyong kakayahan upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari? Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang paksang aralin na ating tatalakayin ay nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Natutuwa ako dahil mahusay ninyong natatapos ang mga gawain. Sa mga hindi nakakuha ng mga wastong sagot, huwag mag-alala dahil pagkatapos ng talakayan ay mauunawaan ninyo itong mabuti. Ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig at natitiyak kong mas marami kang matututuhan sa ating aralin. Sa ating natapos na gawain, napansin ba ninyong nagamit ang inyong kakayahan upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari? Ito ang pag-aaralan natin ngayong araw, ang timeline. At ang makagawa kayo ng timeline base sa mga pangyayari sa binasang kasaysayan. Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay ang balangkas ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon, petsa, taon, o oras ng pangyayari at iilang detalye ukol dito. Ito rin ay maaaring diagram o graph na nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ngayon ay babasahin ko ang isang kasaysayang di malilimutan ng mga tao. Ito ay kung paano lumaganap ang COVID-19. Unawain at pakinggang mabuti ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari upang masagot ang mga tanong pagkatapos ko itong basahin. Ang paglaganap ng COVID-19. Ang COVID-19 ay 2019 sa Wuhan, China, na kinaalarma ng World Health Organization WHO. Ito ay dulot ng isang uri ng hindi nakikilalang virus noon at kalaunan ay tinawag na coronavirus o COVID. Samantala, ang unang kaso sa Pilipinas ay naitala noong Enero ng taong 2020 na isang Chinese national. Buwan ng Marso ay inanunsyo ng ating Presidente Duterte na magkakaroon ng Enhanced Community Quarantine o tinatawag nating ECQ sa Pilipinas. Ang mga establishmento ay nagsara
pati na ang mga pampubliko at pampribadong paaralan, gayon din ang pagtigil ng pagbiyahe ng mga transportasyon. Tumagal ang ECQ hanggang sa buwan ng Hulyo 2020 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buwan ng Disyembre 2020 naman ay handa na ang ilang bansa upang gamitin ang vaksin na binuo ng mga mahuhusay na siyentista para sa COVID-19. Patuloy pa rin na pinaalalahanan ang lahat na gawin pa rin ang mga health protocol kahit mayroon ng bakuna. Kaya mga bata, ugaliin natin ang paghuhugas ng kamay at pagsuot ng face mask at face shield. At kung maaari ay huwag nang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Sapagkat ang kalusugan natin ay dapat nating ingatan dahil ito ay ating kayamanan. Nauunawaan ba ninyo ang seleksyon na aking binasa, mga anak? Kung gayon, madali mong masasagot ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, kailan unang lumaganap ang COVID? Tama, lumaganap ito noong Disyembre 2019. Ikalawang tanong, kailan naman ipinatupad ang ECQ? Mahusay, ito ay ipinatupad noong Marso 2020. Ikatlong tanong, saan lugar nagmula ang COVID-19? Magaling, nagmula ito sa Wuhan, China. Ikaapat na tanong, paano natin maiiwasan ang sakit na COVID-19? Tama, ito'y maiiwasan sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask at face shield, at pagsunod sa mga health protocols. Mahusay, nagagalak ako at naunawaan ninyo ang tekstong binasa ko. Sa puntong ito, susubukan nating gumawa ng timeline batay sa binasa kong teksto. Ihanda nyo ang inyong notebook at ballpen para sa ating gawain. Humanda sa pakikinig at isulat sa inyong notebook ang tamang sagot. Halika't, simulan na natin. Para sa panuto, ayusin ninyo ang pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong nabasa o napakinggan. Markahan ito ang mga pangyayari ng titik A, B, C, D, at E. Narito ang mga pangyayari. Markahan lamang ito ng titik A, B, C, D, at E. Unang pangyayari, buwan ng Disyembre 2020, handa nang gamitin ang mga bakuna na binuo ng mga siyentista. Kalawa, lumaganap ang COVID-19 sa Wuhan, China noong Disyembre 2019. Ikatlo, tumagal ang ECQ hanggang sa buwan ng Hulyo 2020 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ikaapat, naitala noong Enero 2020 ang unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na isang Chinese national. Ikalima, buwan ng Marso 2020,
inanunsyo ni Pangulong Duterte na magkaroon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Pilipinas. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Kung kayo ay tapos na, narito ang tamang sagot at gusto kong ikaw ang magwasto ng iyong sarili. Handa ka na ba? Para sa unang pangungusap, ang tamang sagot ay letrang E. Sa ikalawang pangungusap ay letrang A. Sa ikatlong pangungusap ay letrang D. Sa ikaapat na pangungusap ay letrang B. At sa ikalimang pangungusap ay letrang C. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo kung ganon sa paggawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Kung kayo naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Ipagpatuloy nyo lamang ang pagiging masipag at responsableng mag-aaral. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating tinalakay, gawin natin ang gawaing ito na ang pamagat ay throwback. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa pagkakaganap nito sa ating kasaysayan. Isulat ang bilang 1, 2, 3, 4 at 5 sa inyong papel o kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sumagot at makapag-isip. Ang pagsakop ng mga Hapones. Ipinahayag ni General Douglas MacArthur na bukas na lungsod ang Maynila noong 16 ng Disyembre 1941, ngunit sinira pa ito ng mga Hapones. Ikalawa, noong 9 ng Disyembre taong 1941, ay pinasabog rin ang Maynila ng mga Hapones sapagkat ito ay nasa ilalim ng Estados Unidos. Ikatlo, lubusang sinakop ng mga Hapones ang Maynila noong 2 ng Enero 1942. Ika-4, umalis si General MacArthur sa Pilipinas noong 11 ng Marso taong 1942 na may iniwang katagang I shall return. Ika-5, at noong Abril 1942 naman, nagsimula ang Death March na linakad ng mga bilanggong Pilipino at Amerikano magsimula sa Maribeles, Bataan hanggang sa San Fernando, Pampanga. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Magaling, atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Sa unang bilang, bilang 2, ikalawang bilang 1, ikatlong bilang 3, ika-4 na bilang 4, ika-5 bilang 5. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo kung ganon sa paggawa ng timeline batay sa nabasang kasaysayan. Kung kayo naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Ang paggawa ng timeline ay makakatulong sa atin upang maidetalye ang mga pangyayari at karanasan natin sa buhay at sa ating kasaysayan. Nang sa gayon ay lubos itong maunawaan at matandaan. Makatutulong din ang timeline sa pagpaplano ng mga gawain natin.
Mahusay ang timeline ay balangkas ng pagkakasunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon, petsa, taon o oras ng pangyayari at ilang detalye ukol sa pangyayari. Ito rin ay diagram o graph na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon, tapos na ang ating talakayan. Oras na para sa isang maikling pagsusulit upang masukat ang inyong pangunawa sa ating aralin. Maaari na ninyong kunin ang inyong notebook at ballpen. Huwag kalilimutang isulat ang inyong pangalan, baitang at petsa ngayong araw. Humanda na. Ekspedisyon ni Magellan. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Magellan. Si Magellan ay isang Portuges na naglilingkod sa hari ng Espanya dahil sa pamumuno sa ekspedisyon sa paghahanap ng bagong rota patungo sa Moluccas Island o Spice Island. Ang Moluccas Island o Spice Island ay tanyag sa mga Europeo dahil dito matatagpuan ang iba't ibang pampalasa sa mga pagkain. Taong 1518, inihain ni Magellan kay Haring Carlos I ang kanyang balak at plano sa paglalayag niya sa mundo. Nagsimula ang kanyang ekspedisyon noong Setyembre 20, 1519 kasama ang mahigit 200 tauhan. Tinawid nila ang Atlantic Ocean patungo sa dulong timog ng South America. Noong Oktubre 21, 1520, natagpuan nila si Magellan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean at tinawag itong Strait of Magellan. Dahil sa tuloy-tuloy na paglalayag sa karagatan, marami sa kanyang mga tauhan ang nasawi dahil sa gutom. Noong Marso 6, 1521, narating nila ang pulo ng Guam at sa pagkakataong ito, muli silang nakakain ng sariwang pagkain at inumin. Nilisan nila ang pulo ng Guam at nagpatuloy ang ekspedisyon ni Magellan hanggang sa matanaw nila ang isang pulo ng Pilipinas. Nakarating sila, Magellan, sa Pilipinas noong Marso 16, 1521. Naunawaan ba ninyo ang inyong napakinggan, mga bata? Kung gayon, narito na ang panuto para sa ating pagsusulit. Ayusin ang mga pangyayaring naganap tungkol sa napakinggan ninyong kwento ng kasaysayan. Ilagay sapat lang ang bilang 1 hanggang 5, ang 1 ang una at ang 5 ang pinakahuli. Una, noong ika-15 ng Setyembre 1519, nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan. Ikalawa, Marso 16, 1521, narating nila Magellan ang Pilipinas. Ikatlo, inihain ni Magellan kay Haring Carlos I ang plano niyang maglayag sa mundong noong 1518. Ika-4, noong ika-21 Oktubre taong 1520, natagpuan ni Magellan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Ika-5, ika-6 ng Marso taong 1521, nang makarating sa Guam si Magellan pagkatapos niyang matuklasan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata?
Ngayon, atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Unang bilang, 3. Ikalawa, 2. Ikatlo, 1. Ikaapat, 5. Ikalima, 4. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo mga bata sa paggawa ng timeline batay sa nabasang kasaysayan. Kung ang score mo naman ay 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa mga gawaing matatagpuan sa inyong module. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisa ulo, maisa isip, at maisa buhay ninyo ang inyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi sa masaganang bukas. Lagi rin tandaan, ng isang batang Filipino ay abakada, ibig sabihin, ako, ibo, kasi dapat. Paalam! How are you today? Hello, everyone.